Alam mo, hindi ko maintindihan bakit hindi pa nagpapakatotoo. Linabas na naman ni super ate ng Pangulo yung mga direktiba na nanggaling mismo sa tanggapan ni Speaker na inaatasan ang mga kongresista na mangalap na ng pirma at kumuha pa ng abogado sa kanilang mga distrito para masigurado yung 12% buong bansa at 3% per district. O alam naman natin nang siyang makikinabang dito dahil talaga namang atat na siya na maging chief executive ng country at dahil hindi niya kayang manalo sa isang eleksyon para presidente, senador nga, nabigo pa, gagawin na lang niyang sarili niyang prime minister na alam niyang hindi mangyayari kung naririyan ng Senado. Kaya ang ginawa niya, ang ating baguhin na provision ng ating saligang batas, yung joint voting ng dalawang kamara sa Kongreso kapag ang Kongreso mismo ang magpo-propose ng amendment sa ilalim po ng Constituent Assembly. Wika nga na ating mga hukuman doon sa krimen ng forgery kung sino nakinabang, siya po ay presume na siyang nag-forge. At pagdating dito, kung sino po makikinabang sa bribery initiative, ay talaga naman pong siya po talaga ang nasa likod nito. Alam naman natin na wala rin ginagawa ang Kamara na walang basbas o utos mismo ng Speaker. Ang aking panawagan lang sa aking mga kasama dyan sa Kongreso, ano ba kayo? Kayo ba'y utu-utu na talaga? Tapos na ang budget season. Naintindihan ko ng mga panahon na during the budget season, pag hindi kayo sumunod sa Speaker, baka wala kayong budget. Nasa inyo na po ang budget. Manindigan naman kayo, aba. Ang baho po nitong People's Initiative na ito, itong PI na ito. Nais niyo bang mabahira ng inyong pangalan? Nais niyo bang masama sa pagbaba, sa paglubog ng mga nasa likod nitong PI na ito? Ay, nako po, gumising na po kayo, ha? Nandyan na pong eleksyon. Galit na po ang tao dahil iniinsulto ng mga nasa likod ng PI na ito ang katalinuhan ng Pilipino. Akala nila, eleksyon, nabibili na nga dito sa Pilipinas. Ang gusto pa nila, bilhin tayo para baguhin ang kaluluwa ng ating gobyerno, ang ating saligang batas. Hindi po nila kilala ang tunay na anyo ng mga Pilipino. We are not for sale. Hindi lang po Dabaweños ang not for sale. The Filipinos are not for sale. We will die for this country. Bakit namin ibebenta ang aming karapatan para sa 100 piso? Bakit kasi hindi nagpapakatotoo? Alam mo, mas re-respetuin ko pa si Speaker pag inamin niya, ako yan, dahil naniniwala ako doon sa mga dapat baguhin na mga probisyon ng saligang batas. Dahil naniniwala ako, mas epektibo ang Parliament. Mas naniniwala ako na mas makakasagot tayo sa mga pangangailangan ng tao kung tayo Parliament. Pero habang siya ay hugas kamay, na alam naman ng lahat na siya talaga magbebenepisyo rito, lalong mawawalan ng tiwala ang taong bayan kay Speaker at sa Kongreso bilang isang institusyon. Bakit mo kami pinasara dito sa SMNI? Diba? Dahil na-insulto ka doon sa tanong, ay tanong lang naman yun. Bakit hindi ka makipagdebate? Bakit mo ginagamit ang kapangyarihan para supilin ang mga walang kalaban-laban? Yun ang akala mo. Ang akala mo, palibasa kami, ay SMNI lamang, hindi kami tatayo at hindi kami lalaban sa isang Romualdez na pinsan ng presidente. Nagkakamali ka. Dahil hindi lang po SMNI ang lalaban. Unang-una, narariyan po ang saligang batas na gusto ninyong babuyin na nagbibigay karapatan sa SMNI. At magkikita po tayo sa hukuman. Napagod na po kami kakaantay kasi doon sa tinatawag nilang remedy dyan sa NTC. So kami na po sa pulso ng bayan ang dudulog sa Korte Suprema dahil hindi na po kami papayag na masupil 1 minuto pa ang aming karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At ipapakita po namin sa inyo na dahil sagrado nga po ang saligang batas ang magbibigay proteksyon sa aming mga karapatan at hindi kayong mga politiko. Antayin nyo lang po yan at ipapakita namin kung bakit dapat gwardyahan at ipaglaban ang saligang batas dahil makikita natin na sa pamamagitan ng kataas-taasang hukuman, ang saligang batas ang siya talagang nagbibigay proteksyon sa karapatan ng lahat. Bakit kinakailangan magsinungaling na hindi ikaw yan? Alam naman ng tao, ikaw lang makikinabang dyan. Aminin! Dahil habang ikaw po ay
papasinungaling dyan sa mga paratang na ikaw talagang nasa likod niyan, lalong nawawala ang tiwala ng taong bayan sa inyo po. With all due respect. Dahil kung talagang sa merito naman sa tingin ninyo, dapat tayo mag-isang parliament at burahin ang Senado, daanin po natin sa debate, sa balitaktakan, at hindi po dyan sa mga panunuhol. Thank you for supporting this channel. Please hit like and subscribe and hit the notification bell. Thank you and God bless us all.